mga terorista sa Australia. May connection pala sa Pilipinas. Napag-alaman na halos isang buwan nagtagal sa Davao ang mag-amang shooter ng Bondi Beach bago sila nagsagawa ng karumal-dumal na krimen. Mainit ang investigasyon sa naganap noong linggo. Natagpuan ang isang homemade na pasabog at itim na watawat ng ISIS sa kanilang sasakyan. Subalit itinanggi sa Pilipinas na mayroong ISIS hub sa bansa. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na buhay pa ang ISIS sa Pilipinas dahil may mabisa silang paraan para hindi matunugan ng pamahalaan ang kanilang mga galaw. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Habang nagluluksa ang mga naiwan ng 15 na baril at ng isang napaslang na shooter, patuloy ang mga investigasyon ng Australian Federal Police at iba pang ahensya upang matunto ng koneksyon nito sa Pilipinas. 2 araw bago matapos ang atake sa Bondi Beach, kinumpirma ng otoridad na pumunta muna ang mag-ama sa Davao noong unang araw ng Nobyembre. Tapos ay naglakbay papunta ng Lanao del Sur. Mariing itinanggi sa Pilipinas ang ulat na sumailalim sa isang intense military training ng ISIS ang dalawa. Halos isang buwan nagtagal bago lumisan ng bansa papunta muli ng Australia, ika-28 ng Nobyembre. Kaya marami ang nagtatanong kung buhay pa nga ba ang Islamic State sa Pilipinas. Madalas nang naririnig sa balita ang tungkol sa grupo ng ISIS kapag may labanan sa mga bansang Syria at Iraq. Alam ng lahat na konektado ito noon sa mga Dawla Islamiyah, bangsa Moro Islamic Freedom Fighters at grupo ng Abu Sayyaf. Noon yun. Subalit upang masagot ang tanong kung merong ISIS ngayon sa Mindanao, kailangan ay bumalik sa nakaraan. Kung hindi ka pamilyar sa maselang kasaysayan ng samahan, matatahak ang simula nito noong dumating ang USSR sa Afghanistan taong 1979 upang tulungan ng People's Democratic Party of Afghanistan, ang partidong sumusuporta sa mga komunista. Naglunsad ang mga Ruso ng Operation Storm 333. Sinabi sa Arab News ang dahilan kung bakit sumalakay ang Soviet sa Afghanistan ay dahil napatay ang pinuno ng Kabul. Sangkaterba na ang maliliit na pangkat ng mga Muslim sa Afghanistan noon pa. Mga natira ng napabagsak ang Ottoman Empire. Pero nang naganap ang Afghan War, nagkaroon ng lahat ng iisang layunin. Ang magbuo ng isang Islamic government kung saan lahat ng Muslim sa gitnang silangan ay mapapasailalim ng Sharia law. Sa mga panahong ding iyon, buo na ang grupo ng MNLF o Moro National Liberation Front sa Pilipinas na naging MILF noong mga 1980s. Taong 1991, opisyal na nabuo ang Abu Sayyaf. Ganon din ang punong layunin sa bansa na maitatag ang isang autonomous region ng Islam sa Mindanao. Sila ang gobyerno at sila ang namamahala at sa ilalim din ng Sharia law. Nang sumabog ang balita hinggil sa Afghan War, nagkaroon ng bagong lakas ng loob ang Abu Sayyaf. Nakatanggap ito ng mas maraming suporta mula sa ibang bansa katulad ng Libya upang ipagpatuloy ang kanilang minimiting independence. Nagsimula din silang maging mas organisa. Kumbaga, nakisabay ang Abu Sayyaf sa hype na nagaganap sa Afghanistan noon. Kung ano ang meron doon, meron din sa Mindanao. Kung may mga mujahideen at mga jihadists, meron din sa Pinas. Pareho lang ng mga paraan, isinusulong na layunin at adhikain. Nagsilabasan din sina Osama bin Laden na mula sa Saudi Arabia at ang Palestinian scholar na si Abdullah Yusuf Azzam. Sa Pilipinas, naglabasan din ang mga pinuno
ng MNLF. Habang umaarangkada ang Afghan War, marami ding kaguluhang nangyayari sa Mindanao. Nasaksihan ang mga labanan sa pagitan ng AFP at ng mga rebelding Muslim sa Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan at Sulu. Halos magkasabay ang mga nagaganap sa Central Asia at sa Pilipinas noong taong 1980s. Katulad ng paglabas ng Al-Qaeda at ng Abu Sayyaf sa eksena. Buwan ng Agosto taong 1988, sa isang pulong, nabigyan ng pangalan ng samahan ni Osama bin Laden at tinawag itong Al-Qaeda. Sa salitang Arabic, ibig sabihin ay ang base. Tumutukoy sa kampo o base ng pagsasanay para sa mga mandirigma ng Islam. Matapos ang ilang taon, lumabas sa eksena si Abu Bakar Janjalani na nagpasimula ng Abu Sayyaf sa Pilipinas. Humiwalay si bin Laden kay Azam at ganoon din ang ginawa sa Abu Sayyaf. Base sa DNI Counterterrorism, humiwalay sa Moro Islamic Liberation Front ang grupo ng Abu Sayyaf at nagsarili ito ng kanilang landas. Kitang-kita talaga na kung ano ang nagaganap sa Afghanistan noon, nagiging impluwensya ito sa mga pangyayari sa Mindanao. Taong 1996, naging balita sa The Guardian na matapos ang pakikipaglaban ng Taliban sa Kabul, bumagsak sa kanilang kamay ang buong teritoryo. At ano ang naganap sa Mindanao? Taong 1996 din, nagkaroon ng MNLF Peace Deal Agreement. Medyo tumahimik ang labanan, pero meron pa ring maliliit na incursion ng mga paksyon. Pero ang hindi nila alam, mas delikado ang bagong taktika ng ISIS. Buwan ng Marso taong 2003, sumalakay ang US-Iraq upang labanan ng puwersa ni Saddam Hussein. Sumabay din ang MILF sa Pilipinas. Kung matatandaan, buwan ng Marso ibinalita na may plano na pasabugin ng isang transmission grid sa Mindanao. Matapos ang malawakang brownout dahil pinasabog ng MILF ang steel transmission ng National Power Corp. Talagang sumasabay ang MILF sa nagaganap sa Afghanistan at sa Iraq. Kumbaga lumalakas ang kanilang loob sa tuwing nagkakagulo sa gitnang silangan. Taong 2006, buwan ng Oktubre, ang grupo ng Al-Qaeda in Iraq ay simulang tinawag na Islamic State of Iraq o ISI. Sa unang pagkakataon ginamit ang katagang Islamic State. Tinawag itong isang state dahil sa ang layunin ay magkaroon ng pamahalaan ng pinunuay ang Islamic Caliph. Mula 2009, sunod-sunod ang engkwentro sa Mindanao habang patuloy ang labanan sa Iraq at ang malaking civil war sa Syria. Taong 2013 tumiwalag ang ISIS Al-Qaeda at nagsimulang gumawa ng sarili nilang mga alituntunin. 2014, nahawakan ng ISIS ang iba't ibang lugar kasama ang Fallujah at ang Ramadi sa Iraq at ganon din sa Syria. Buwan ng Hunyo sa unang pagkakataon, inanunsyo na si Abu Bakr al-Baghdadi ang unang caliph ng ISIS. Naging international ang grupo. Sumali ang iba't ibang pangkat katulad ng Libya Sinai mula sa Egypt, sa Nigeria, ang Boko Haram at sa Pilipinas, ang mga Abu Sayyaf. Sa panahong ito naging opisyal din ang pagtaguyod ng ISP o Islamic State of the Philippines. Ang pagkakasangkot ng Pilipinas sa Bondi terror attack ay mariing itinanggi ng otoridad na hindi totoong nag-training ang mag-amang shooter sa Mindanao. Pero ang hindi alam ng karamihan ay hindi napapatay ng baril o panaksak ang isang ideolohiya. Kapag sinabing ideolohiya o ideology, ibig sabihin ito ang nagpapatakbo sa pang-araw-araw na kilos at gawa ng isa. Katulad sa ibang relihiyon, Budismo man, Kristyanismo o Judaismo. Kapag naging ideolohiya ang isang paniniwala, hindi na ito nawawala. Ang ideolohiya ng Islamic State
ay gawing caliphate ang buong mundo. At ito ay buhay na buhay. Kaya ang paghihit sa Pilipinas na walang ISIS sa bansa ay isang delikadong pananaw. Base sa Rojava Info Center noong buwan ng Setyembre sa Syria, parami ang atake ng ISIS. Sinabi na halos 30 sleeper cells ang napagalaman. Ang sleeper cells ay yung mga underground, tahimik, walang imik, nakikihalubilo sa taong bayan, grupo ng mga Islamist militant, pero may marahas na plano. Base sa 8 AM Media, noong buwan ng Nobyembre 2025, ng mga sleeper cells sa Afghanistan ay patuloy na peligro sa Central Asia. Mapagtatanto na dahil kaunti na lamang ang ISIS, hindi sila lumalantad. Naka-sleeper mode sila. Hindi man kumikilos ngayon, naghihintay ng pagkakataon. At ang selebrasyon ng Hanukkah sa Bondi Beach ay napakagandang oportunidad para gumawa ng karumal-dumal na krimen. Iginigiit sa Pinas na wala silang makitang pruweba na may ISIS pa rin sa bansa. Siyempre wala, dahil nga sleeper cells. Ganyan din sa Iraq, Afghanistan at Syria. Puro sila sleeper cells. Isa itong napakagaling na taktika ng ISIS. Pagmasdan ang ginawa noong buwan ng Oktubre sa Israel. Walang kaano-ano ay biglang umatake ang ilang daang Hamas. Hindi inaasahan, walang alarma, walang nagbulgar, kaya tinawag na sleeper cell. Mga teroristang nakatago lang at naghihintay. Marahil walang magandang target sa Pilipinas ngayong 2025 kaya walang terror attack. Pero nakakita sila ng oportunidad na tumulong at ang bunga ay ang pinakamasahol na terror attack sa bansang Australia. Kaya kailangan ipanalangin na wala silang makitang pagkakataon dito sa Pinas. Anong aral ang mapupulot dito? Ang aligasyon na ang mga terorista sa Australia ay may koneksyon sa Pilipinas ay hindi totoo. Ayon sa mga otoridad, wala raw ebidensya na merong ISIS sa Mindanao. Pero kaila sa marami na ang ideolohiya ng Islamic State ay hindi napapatay ng anumang sandata. Kaya ang mga ito ay gumagamit ng sleeper cells, tahimik at nakatago hanggang sa makakita ng pagkakataon. Napakagaling na taktika ng ISIS upang hindi sila matunugan ng pamahalaan. Hindi batang sabi, ang kaaway na lantad, madaling iwasan. Pero ang kaaway na lihim, sa likod ka, sasanggiin. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.